Hello guys, good morning. Ngayon pag-usapan natin itong update ng Pi Network. Malapit na yung Mainnet. So nagbigay sila ng information about dito sa Mainnet kung ano mangyayari. So makita nyo dito yung read more kung gusto nyo intindihin, pero wag na tayong pupunta dyan. Dito na lang sa dito sa may Mainnet, okay? Pag i-click mo yan, makita mo dito Mainnet. May bagong naidagdag na button. So intindihin natin siya. So makita mo yung unverified balance is yung yellow. Itong violet naman, ito yung namina mo. Ibig sabihin, yung reward mo na ino-open mo everyday, yun yung para makukuha mo pag nakapasa ka sa KYC. So, ito naman, unverified balance naman to. Once na yung team mo, yung mga na-invite mo ay makapasa sa KYC, may ta-transfer sila dito sa tinatawag, dito sa my wallet balance. So, isipin natin to pag nakapasa sa KYC. Okay? So, ito, itong unverified tapos yung transferable balance, yun yung total balance mo. Okay? So, once na nakapasa ka sa KYC, ikaw, nakapasa ka sa KYC, matatransfer dito sa wallet balance mo. Pag nakapasa naman yung mga na-invite mo, yung nasa security circle mo, nakapasa sila, matatransfer naman itong unverified balance dito sa wallet balance mo. So, ganun lang. So, magpapakita dito sa may wallet balance mo. Kaso lang, wala pa syempre kasi karamihan sa atin hindi pa nakapasa sa KYC. Dapat nating pagtuunan ng pansin to itong lock-up balance. Ano ba itong lock-up balance? Ito na yung gusto nilang ipaintindi sa atin. Ang lock-up balance ay parang ito voluntary. Magkano yung kaya mong ibigay pagdating na ng mainnet para ma-lock siya for a certain amount of time. So, kayo din ang pipili kung gaano katagal. So, ito ay makakatulong po sa network. Bakit? Kasi kung walang lock-up, ang maganda nga sa kanila parang voluntary na lang pero dapat sana yung parang hindi voluntary, talagang may certain amount sana na may lock para sa lahat. Kaya baka pagdating ng araw dito, kasi kung lahat magbebenta, kung lahat walang magla-lock up, madedihado yung network. Pagdating ng mainnet, benta lahat, then anong mangyayari sa network? Kailangan din natin suportahan bilang isang mga pioneers na mag-lock up tayo kahit 60%. Depende nga sa inyo. Okay, hindi ako nagbibigay dito ng figures pero nasa sa inyo yan. Kung gusto nyong ilak lahat-lahat, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyong ilak mga 50%, ganun, 40%, ganun, okay lang din. Kasi ito, nakakatulong sa network. Parang nag-stake ka lang din dito. Sa staking, parang inilagay mo yung pera mo sa pool para tutulong dun sa mga transactions nila. So, parang staking lang din to. Parang inilagay mo yung token mo sa pool para gamitin nila para makatulong dun sa network. Same lang din dito. Yung certain amount or yung 50% or yung 40%, depende sa'yo, ng yung Pi token ay pwede mong ilagay sa lock-in period para makatulong sa network. At the same time, may lalaki yung reward mo. Okay, so tignan natin dito. Pag i-configure mo yan, So, kung sakali, yung balance mo na makukuha mo, yung lahat-lahat na may verified na 1,000 Pi token na nakuha mo, di ba? So, pwede mong ilock yung 25%, 50%, 90%, 100%. May 200% pa. Depende sa inyo. So, itong 200%, hindi pa siya available. Pag mainnet na yun ang available. Mag-choose ka kung sa anong percentage ang gusto mo. Sabihin mo, mga 1,000. So, inilagay mo lang. Ang lock-up percentage mo lang is 90%. Okay. So, gaano katagal na gusto mong ilock yung token mo? 1 year ba? 6 months ba? 2 weeks ba? Nakalagay dyan. So, depende. Pipili kayo. Okay? Ngayon, ang result nito, yung mining rate boost nyo is, makikita mo dito. So, ibig sabihin, bababa. So, the more tatagal yung lock-in duration mo, tataas yung result ng mining mo. Alam natin na ang Pi Network nag-start tumatagal. So, expect mo na merong ups and down pa rin ang market. Okay? Baka pagdating ng araw, nakalak yung magsisisi ka dahil nilak mo. Hindi. Kasi tuloy-tuloy ito. Nakita natin na marami nagsasabi nung start, scam. Ngayon, makita nyo na tuloy-tuloy pa rin sila kahit papaano. So, expect natin na pag ilak natin to, mas malaki yung makukuha natin. Ito yung matirang matibay. Siyempre, pag dating ng mainnet, nakadepende yan kung magkano yung worth ng isang Pi. Marami pa rin magbebenta dyan. Expect mo yan kasi ang dami na nilang, matagal na silang nag-aantay. Marami na din silang naipon. Pero yung mga tao talaga na magstay at ilak yung dyan na naniniwala dito sa work ng Pi Network ay talagang ilalak nila for a certain amount of time. Di natin alam kung anong mangyayari dito sa Pi Network. Makita natin na patuloy pa rin sila pero sana naman supportan pa rin natin, hindi natin ilagay lahat or i-withdraw lahat pagdating ng mainnet. Okay? Kahit maglagay tayo ng 50, 90 or 25 na nakadepende sa inyo yan. 25 okay lang din naman. Okay, ilock mo for 2 weeks 5% lang pero pag 6 months 28, 1 year
So pipili lang tayo dyan kung anong gusto nyo, okay? Tapos save nyo lang siya. Hindi natin alam paano din yung KYC. Baka ngayong buwan na to magkakaroon din ng mass KYC. So abang-abang lang tayo guys at di natin alam kung anong mangyayari. Oh. Ihanda nyo na yung mga IDs nyo. Sayang naman yung mga unverified balance nyo. Depende na kung anong resulta niyan kung magkaano ang isang Picoin. Di natin alam, okay? So yan lang guys. Kung merong question, paki-comment dyan sa baba at kung sa susunod na mga araw siguro kung may mga bagong update, i-update ko kayo about dito. Kung bago ka lang dito sa channel ko, ako si Torogi at gumagawa ako ng content about cryptocurrency, NFTs, play to earn, metaverse, DeFi, basta about blockchain. At kung interesado ka sa mga topic na sinabi ko na binanggit ko, pwede mong i-click yung like and subscribe button. Isama mo na rin ang notification bell para updated ka every time mag-upload ako ng bagong video. Hanggang dito na lang mga Lodi. See you on the next